budget for the education sector has received the ire of a lot of people after budgets for non-DepEd, non-CHED, non-TESDA, and non-SUC programs were added. Again mga kaibigan ha, non-DepEd, non-CHED, non-SUC, and non-TESDA were added in the education sector mga kaibigan. Panawagan ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, kung ikaw talaga ang presidente ng Pilipinas, kung hindi nga lang yan sa pangalan ng posisyon mo, pakita mo sir sa amin na ikaw ang nagdadala ng Pilipinas at hindi yung pinsan mo. Kasi base sa mga galaw mo sir at sa mga desisyon mo, nakikita namin na kontrolado ka ng iyong pinsan at ng ibang. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Utang Tabunan PH. Eto mga kaibigan, patuloy tayo bibigay ng mga comments at reaction patungkol dito sa mga nangyayari sa ating issue sa ating mga bansa, lalo na dito sa mga usaping politika mga kaibigan. At ito, nandito pa rin tayo sa pag-usapan pa rin natin itong 2025 national budget mga kaibigan. Ako gusto ko na sanang na lang ito mga kaibigan okay na, let go na ito. At obserbahan na lang natin kung anong mangyayari ngayong 2025. Kung paano nila talaga gagamitin itong budget na nilagdaan noong December 30 kasi nga approved na. And unfortunately, mga kaibigan, as the time goes by, as the days goes by, mga kaibigan, araw-araw meron tayong nakukuhang mga bagong information mga kaibigan. At ito na nga ngayon mga kaibigan, ito nakakabahala talaga itong balita na ito mga kaibigan. Kasi ang nasa saligang batas natin na sinasabi na dapat ang nangungunang budget ay yung sa sektor ng education. Education mga kaibigan. And under ng education, mayroong 4 na sabihin nating sa DepEd, yung CHED, yung SUCs, yung state universities and colleges, and yung TESDA. So yan lang yung 4 talaga ang under ng education. And nung lumabas yung final bicameral committee report ng 2025 budget, ang nangyari mga kaibigan, ito recap lang ito. I think alam nyo naman ito. Nangunguna yung DPWH na budget. Lumagpas doon sa education budget, which is naging unconstitutional. Kaya hindi nga pinirmahan nung nakaschedule na signing dapat. Sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan nila bago pirmahan. Nagpapasalamat naman tayo doon kasi nga talagang pinag-aaralan. Tanong natin kung paano yan pinag-aralan. Ang nangyari, binawasan lang yung DPWH na mga project, yung mga in-insert na projects mga kaibigan, para mangunguna yung education. Yun lang, wala nang ginawang iba. And nung pinirmahan na yung 2025 budget, nangunguna nga yung education mga kaibigan. At ngayon, nalaman natin mga kaibigan na doon nangunguna yung education. Merong mga detalye pala mga kaibigan na ipinasok under education na hindi naman dapat nandoon sa education. Diba? Anong katarantaduhan itong ginagawa nila mga kaibigan? Paano niya isali sa isang na dati hindi naman nandyan? Ngayon pinasok para ma-count siya doon sa education. So, diba? Grabe. Dahil sa 2025 budget, mga kaibigan, daming kalukuhan.
Ito, pakinggan natin itong balita na ito. Galing ito sa ANC 24/7 mga kaibigan. Pakinggan natin. A teachers group planning to file a petition questioning the legality of the allotted budget for the education sector for 2025 before the Supreme Court. Ang ganda naman talaga ng boses ng anchor na ito. Parang sobrang smooth eh. Anyway. The Teachers Dignity Coalition says their petition aims to clarify the interpretation of the budget for education as stated in the Constitution. The allocated budget for the education sector has received the ire of a lot of people after budgets for non-DepEd, ed, non-CHED, non-TESDA, and non-SUC programs were added. Again mga kaibigan ha, non-DepEd, non-CHED, non-SUC, and non-TESDA were added in the education sector mga kaibigan. So akalain nyo. So iniisip ng mga tao ngayon kasi nga pinirmahan na yung 2025 budget noong December 30. So iniisip natin, constitutional na siya kasi nangunguna na yung education. Parang okay ng lahat. And yet meron tayo, nalalaman natin ngayon, kailan ba itong balita na ito? Ngayon lang araw na ito mga kaibigan, January 6, na meron palang pang departamento na ipinasok doon sa education na non-under education. Anong mga pinasok? These include the budgets for the Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, National Defense College, Local Government Academy, and the Philippine Public Safety College. Grabe mga kaibigan. Kasi nga, considered education yon. Kasi mga eskwelahan din yun. Naman, pangloloko na naman ito. Kalain nyo. Kasi education, tulad din yan explanation ni Ralph Recto dati mga kaibigan na on lesser evil side, para masasabi natin yung explanation ni Ralph Recto parang matatanggap pa natin mga kaibigan na somehow yung ibang projects ng DPWH, yung iba doon ay nakafocus doon sa pagpapatayo ng mga school buildings. So yung explanation niya, yung sinasabi niya na yung pagpapatayo ng school buildings, pwede natin i-consider yun sa part yun sa education. Hindi nga lang pumasok yung budget doon sa education. Okay? Parang matatanggap din natin. Pero parang masasabi natin, reasonable naman. Okay naman yung reasoning niya. Na itong school building na ito, para sa education din naman ito. But still, hindi nga natin matatanggap yung explanation. Kasi nga, yung budget nandoon sa DPWH. Okay? Yun nandoon sa DPWH. Prone for corruption yun. Prone for kickback. And the program for education na makafocus doon sa improvement ng pag-aaral ng mga kabataan, still hindi siya count doon. Kasi yung focus ng education talaga is yung papaganda ng pag-aaral ng mga kabataan. Kaya nga hindi sinali yung mga school buildings pagpa-improve ng mga capacity ng mga teachers, lahat na yun. Okay? So, yung explanation ni Recto, yung Defense Department of Finance, Secretary ng Department of Finance, parang somehow, para matatanggapan natin, mga kaibigan, ang hirap nito tanggapin mga kaibigan. Kasi nga, dati pa, itong mga eskwelahan na itong sinasabi na PMA, Philippine Military Academy, ito lahat related ito sa national defense mga kaibigan. Kaya nga hindi ito sinali doon sa education kasi iba ang programa nito, mga eskwelahan na ito. Kahit eskwelahan ito, ibang programa nito. Hindi ito katulad ng DepEd, ng CHED, ng ibang SUCs at ng TESDA.
So iba-ibang focus niyan. Ito ang focus nito ng PMA, ng iba pang eskwelahan related yan sa ano, and nasa national defense. Kaya yung budget na para sa kanila, dapat galing sa national defense. Bakit ngayon ipinasok dyan sa education? Kasi eskwelahan sila. Naku, grabe naman. Ginagawa naman tayong bobo nitong mga congressman na ito. Oh. Grabe talaga. Ito, pupatuloy natin. Mukhang nilabas no yung ating saligang batas no doon pag-allocate no ng mas malaking budget no sa DPWH instead of the education sector. Problema no para lang mahilot no na mas malaki ang education sector budget no. Ang ginawa dito ay isinama yung mga traditionally ay hindi naman talaga kabilang no dito sa budget ng education. State-run pension fund, SSS. Sige. Okay, iba na pinag-usapan niya. SSS na. Yun nga mga kaibigan. Hindi naman talaga kasama yung mga eskwelahan national defense. So anong mangyayari nito mga kaibigan? So may ilang trilyon na budget ang education. Ang dami na maghahati niyan mga kaibigan. So dito pinapakita talaga na still ang malaking budget for 2025 ay yung DPWH pa rin. O kasi isipin nyo, pag kinuhanan nyo yan ng budget, again, kukunin nyo yung budget lahat ng ibinigay doon para sa mga PMA schools, mga national defense related schools, mga kaibigan. Yung mga sinasabi nating mga non-DepEd, non-CHED, non-ISUSIS, non-TESDA. Isipin nyo, kung kukunin yan under education, most likely mga kaibigan, ang mangunguna na malaki ang budget ay yung DPWH. So dito mga kaibigan, naku, niloloko tayo. Niloloko tayo ng mga congressman at pati na ni Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko tayo. Kung ganito lang naman pala kadali nila na maniobrahin itong yung constitution natin mga kaibigan. Most likely, kung sinong susunod na presidente, most likely ganito din gagawin nila mga kaibigan. Kung merong nangyayaring ganito, ano sa tingin niyo mga kaibigan ang purpose nila? Comment kayo dyan. Ano idea nyo dito? Comment nyo dyan. Dito parang mayroon silang tinatago. Mayroon silang tinatago na information. Basically, pwede naman talaga ibalik pwede naman talaga hindi pirmahan yun at ibalik doon sa BICAM para pag-usapan ulit. And yet, itong si Bongbong Marcos mga kaibigan, pumirma siya. Pinagbabago lang nila. Ito nga ang nangyari. Ito nga isa sa mga palusot nila dito na para magiging malaki pa rin sa education, kahit yung mga non-DepEd, non-CHED, non-ISUSIS, and non-TESDA, di pinapasok na nila. Para, pag itotal mo yan, malaki pa rin. So basically mga kaibigan, saan galing yung mga palusot na yan? Natatandaan nyo pa yung mga sinabi ni Asidre? Sino bang master ni Asidre mga kaibigan? Di si Amba. Panawagan ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, kung ikaw talaga ang presidente ng Pilipinas, kung hindi nga lang yan sa pangalan ng posisyon mo, pakita mo sir sa amin na ikaw ang
nagdadala ng Pilipinas at hindi yung pinsan mo. Kasi base sa mga galaw mo, sir, at sa mga desisyon mo, nakikita namin na kontrolado ka ng iyong pinsan at ng ibang mga congressman. Kasi kung hindi mo ipapakita, kung hindi mo i-insist itong kapangyarihan mo bilang Pangulo, iisipin namin na meron kang tinatago na alam ni Martin Romualdez na kinatatakutan mo na baka ilabas niya. Delikado ito, sir. No, dapat umpisahan mo na ngayon. Ipakita mo, i-insist mo na ikaw ang presidente at lahat ng desisyon mo ay galing sa iyo. Kasi kung hindi, sir, baka sapitin mo ang sinapit ng iyong ama. Baka hindi mo matapos itong termino mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi lahat ng tao ngayon, kahit yung sumusuporta sa iyo nung eleksyon, ay alam kung anong nangyayari patungkol dito sa 2025 budget na inapurbahan mo. At halatang halata na under ka ng kontrol ng pinsan mo. Kahit nga kapatid mo na si Amy Marcos, sinasabi yan. Hindi nga lang siya nagbanggit ng pangalan ng tao. And yet, alam niya na mayroong kumukontrol sa iyo, sir. Comment nyo dyan, mga kaibigan. Ano sa tingin nyo dito? So dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video na ito para malaman din ng iba, and paki-subscribe na rin po sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.